sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iginit na wala itong ipinangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Hataw Balita. Kalawang beses na pagtatangkang rotation at resupply mission para sa mga sundalong nasa BRP Sierra Madre na nagbabantay sa Ayungin Shoal naging matagumpay. Hataw Balita. Inmate na si Michael Angelo Cataroha tumakas sa maximum security compound ng New Bilibid Prison dahil umano sa matinding pagkainip. Hataw Balita. Commission on Elections, posibleng ilabas ngayong linggo ang mga lugar na isasama sa listahan ng Areas of Concern sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Hataw Balita. Department of Energy nakita ang posibilidad na magtutuloy-tuloy pa ang oil price hike hanggang Disyembre. Hataw Balita. At Joint Memorandum Circular pinag-uusapan na para ma-release ang nasa 3 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Iginit ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala itong ipinangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay dating Executive Secretary na si Salvador Medialdea, sinisimbolo ng barko na pagmamay-ari ng Pilipinas ang teritoryo kaya hindi ito gagawin ni Duterte. Nauni na ring sinabi ni dating Pangulo na ngayon Deputy Speaker ng House of Representatives na si Gloria Macapagal Arroyo at ng kampo ni former President Joseph Estrada na wala rin silang ipinangako na aalisin ang nag-iisang military post ng bansa sa West Philippine Sea. Ang pahayag ng mga dating Pangulo ay matapos sabihin ng China na nangako mano ang Pilipinas na ipupull out ang barko sa Bahura. Kasunod ito ng pangbobomba at panggigiit ng Chinese Coast Guard at militia vessel sa mga bangka ng Pilipinas na maghahatid sana ng supply para sa mga nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Hataw Balita. Matagumpay na naihatid ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ang mga supply para sa mga sundalong nagbabantay sa Ayungin Shoal, lula ng BRP Sierra Madre matapos ang ikalawang beses na pagtatangkang rotation at resupply mission. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita. Magkatuwang na inihatid ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine Coast Guard o PCG ang mga supply para sa mga tropang sundalong nakabantay sa BRP Sierra Madre. Sa ibinahaging pahayag ng National Task Force for West Philippine Sea sa pagsasagawa ng rotation at resupply o RORE mission ng UNAI sa May 1 at May 2 na iniskortehan ng BRP Cabra at BRP Sindangan na ihatid na kahapon, August 23, ang mga kailangang supply. August 5, nang bigong maihatid ang supply na dala ng sasakyang pangdagat ng Pilipinas matapos itong mabasa dahil sa ginawang pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard. Kahapon, sa pagtatangkang muli ng rotation and resupply mission, naihatid na ng matagumpay ang kanilang mga gamit at supply ng mga nagbabantay na sundalo sa BRP Sierra Madre. Kinilala naman ni NTF-WPS National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang determinasyon at profesionalismo ng AFP at PCG sa ginawang misyon sa Ayungin Shoal. Ang kanilang ginagawang sakripisyo umano ay tatanawing utang na loob ng sambayanang Pilipino para mabantayan at mapangalagaan ang soberanya at karapatan sa pagmamay-ari ng bansang Pilipinas. Nagpaabot din ng kanyang pagbati si AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. sa ginawang pagpapahalaga na ibinigay ng Philippine Coast Guard para sa RORE mission at nangako na patuloy na babantayan ang kanilang kaligtasan.
Nagpapakita aniya ito sa buong mundo na ang presensya ng mga sundalo na nagbabantay sa BRP Sierra Madre ay bahagi ng paninindigan ng Pilipinas sa kanyang soberanya at jurisdiksyon sa Ayungin Shoal na nasa loob ng Philippine Maritime Zones. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala, Huma Hataw. Hataw Balita. Pumanaw na po si Department of Migrant Workers o DMW Secretary Susan Toots Ople sa edad na 61. Sa isang pahayag, sinabi ng kagawaran na pumanaw ang kauna-unahang kalihim ng bagong kagawaran alauna nitong Martes, August 22. Hindi muna nagbigay ng iba pang detalye ang DMW sa dahilan ng pagpanaw ng kalihim. Nauna nang sinabi ni Ople noon na na-diagnose at na-operan siya dahil sa breast cancer. Nung nakarang buwan, nag-file ng 2 weeks wellness break si Ople. Kasunod ito ng pagkamatay ng dalawa niyang kapatid na si dating Hagonoy, Bulacan Mayor Felix Toti Ople noong July 13 at former journalist Blas Ople Jr. noong July 18 dahil sa lung cancer. Hataw Balita. Kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagluluksa ng bansa sa pagpanaw ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Toots Ople. Ayon sa Pangulo, pinakita ni Ople ang kahusayan at ang masidhi sa kanyang trabaho at para sa mga Filipino migrant worker. Ipinagluluksa din anya ng bansa ang pagkawala ng isang magaling na tagapagtaguyod ng labor movement sa Pilipinas. Kinilala ng Pangulo ang pagsusumikap ng kalihim na ialay ang bawat sandali ng kanyang buhay para sa kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa sa pangkalahatan at partikular na sa mga migrant worker. Dagdag pa ni PBBM, hindi napagod si Secretary Ople na mag-isip ng paraan upang palaging suportahan, ipagtanggol ang karapatan ng labor sector. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. It's a very, very sad news. I have lost a friend. The Philippines has lost a friend. Secretary Toots is a special person, and with a deep compassion, really, for the people that she had to care for, namely the migrant workers. And she was very, very. It's a big loss. She's ang galing-galing ni Secretary Toots. She very much followed in the tradition of Kaplas Ople, of excellence, of compassion. It is a great loss for all of us. It is a great loss for all of us who called her my friend. It is a great loss to the Philippines for the service that we know she would still have rendered. Hataw Balita. Sa iba pang balita, sobrang pagkainip dahil sa kawalan ng dalaw. Ito marong dahilan kaya naisipan ng inmate na si Michael Angelo Cataroha na tumakas sa Maximum Security Compound ng New Bilibid Prison o NBP. Sa investigasyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights nitong Martes, August 22, ipinakita rin ni Cataroha kung papaano siya nakatakas sa kulungan. Ayon kay Cataroha, noong July 7 ng umaga pa siya nakalabas sa Bilibid. Tumulong umano siya sa pagkakarga ng basura at nang may dumaan na L300 na sasakyan katabi ng garbage truck. Sinamantala niya na gawin itong cover para hindi makita at dali-dali na pumasok sa ilalim ng truck. Ipinakita din ito kung paano siya bumababa ng makarating ng C6. Pakinggan po natin ang bahagi ng pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Bakit ka naman tumakas? Walang po yan po. Ha? Walang po yan po. Wala akong lalaw. Wala kang dalaw, nainip ka, naburyong ka. Hataw Balita. Dahil sa mga bagong development na nabuksan sa isinagawang investigasyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights kahapon August 22, lalo pang dumami ang kailangan nilang malaman sa issue ng pagtakas ng bilanggo na si Michael Angelo Cataroha sa Maximum Security Compound ng New Bilibid Prison o NBP. Ang Bureau of Corrections o BUCOR naniniwalang tumakas nga si Cataroha pero may ginagawa ng sariling investigasyon na ang binuo nilang Board of Inquiry o BOI para magkaroon ng linaw ang maraming issue.
Kabilang narito kung sino ang iba pang dapat managot na Bucor officials. Mahigit 10 jail guards din ng maximum security compound ang inalis muna sa pwesto habang nagpapatuloy ang investigasyon. Humingi ng 2 linggo ang BOI para ilabas ang komprehensibo nilang ulat. Pakinggan po natin ang pahayag ni Bucor Director General Retired General Gregorio Pio Katapang Jr. Pwedeng negligence. Pwede silang matanggal sa trabaho o sa serbisyo. Ilan po lang yung relieve na jail guards? Maabot ng mga, hindi ako sakto, no? 10 hanggang 15 na mga dapat managot dito. Kasi meron tayong keeper, tapos may overall keeper, tapos meron pa tayong commander of the guards, and then of course yung superintendent dito sa maximum. Hataw Balita. Ipinagutos ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsasagawa ng money ban checkpoint 5 araw bago ang halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, layon nito na maiwasan ang paglaganap ng vote buying sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa darating na Oktubre. Gayunman, sinabi nito na mayroon namang exemption sa naturang probisyon, lalo na kung lehitimo naman ang pagdadala ng malaking halaga ng pera. Pakinggan po natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Hindi naman po absolute yung prohibition na yan. May mga exemption po, lalo't-lalo na meron po mga tao na talagang sadyang dapat may daladalang pera na ganun kalaki. Katulad ng cashier, katulad yung nagpapasweldo sa mga kumpanya. At kinakailangan yung mayroong mapapakita lang sa atin na employees ID o yung mismong, yun ang kanilang ginagawang tungkulin sa kanilang mga opisina. Ayon naman kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Red Maranan, tatalima sila sa utos ng COMELEC. Dagdag pa ni Chairman Garcia, maging ang pamimili ng boto gamit ang mga electronic money transfer ay imo-monitor din ng COMELEC. Tayo po ay nakipag-ugnayan sa Anti-Money Laundering Council kahit sa Bangko Sentral ng Pilipinas because we want to compel yung mga bagong mga kumpanya na yan na pinagpapadala ng pera na sana maisubmit sa Commission ng Elections. Yan pong mga listahan na yan upang kahit paano hindi man po natin pipigilan yung pagpapadala. Yan naman po malayo sa kaisipan ng COMELEC. Subalit, yung pagpapadala na may intensyong mamili, ayan, kitang-kita po yan, madali po yung ma-determine. Hataw Balita. Sinimulan na ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang investigasyon sa umano'y sinapit na pagmamaltrato ng kasangbahay na si LP Vergara. Pero hindi sumipot sa hearing ang mga amo ni Vergara na sina Jerry at Franz Ruiz dahil umano sa hypertension. Dahil dito pinapasampina sa susunod na pagdinig ang mga employer ni Vergara. Nasabo naman ang chairman na si Jimmy Patal ng Barangay 7, Mamburao Occidental, Mindoro dahil pinayagan nito na kunin si LB ng kanyang mga amo nang magsumbong ito sa Barangay Hall. Pakinggan po natin ang bahagi ng Senate hearing. Titistigo na lang po ako sa Pamilya Ruiz po, yung po nararapat kasi po nga marami titistigo laban sa mga Ruiz na para matin mga Ruiz. Opo, kasi po yun po ang talaga, kung siya po talaga may kasalanan, dapat lang pong panagutan niya si Nanay LB. Pero naghugas kamay ka, nagpupunsyo pilato ka, yun sa'yo muna. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo noong 2020, nung sumbong 2021, hindi na sana dagdagan yung kanyang pagkabulag kasi at that time nakakita pa raw siya ng konti. Ayon sa Batangas Medical Center na sumuri sa biktima, tuluyan ng nabulag ang kaliwang mata ni Vergara habang malit na lamang ang tsansa na maibalik ang paningin nito sa kanyang kanang mata. Sasagutin na ng ilang senador ang pagpapaopera sa katarata ni Vergara sa Philippine General Hospital. Hataw Balita. Wala pang nakikitang posibilidad ang Department of Energy o DOE na maaring bumaba na ang presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod na buwan. Ayon sa kagawaran, ngayong Agosto, umaabot na sa halos 2.8 million barrels per day ang kulang sa oil production sa international market. Bunsod ng ginawang pagbabawas sa produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Ayon kay Attorney Rino Abad, Direktor ng Oil Industry Management
Management Bureau ng DOE, kung hindi pa rin bababa ang demand sa langis, posibleng magtuloy-tuloy pa hanggang sa Disyembre ang oil price hike. Ngunit kung matutugunan sana ng OPEC ang kakulangan sa produksyon ng langis, ay posibleng magkaroon ng rollback sa mga susunod na buwan. Pakinggan po natin si Attorney Rino Abad, Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng DOE. Unfortunately, itong bare months, ito po yung mga months kung saan tumataas naman po ang demand. So, ang tsansa na lang po natin kung ganun po ang maging trend pa rin hanggang ngayon, dire-diretso pa rin ang taas ng demand, ay kung maibabalik na lang po ng OPEC Plus ang tinatanggal niyang almost 1.5 to 2 million. Ganun din naman po ang halos ang kakulangan sa daily production na nakikita natin. Sa datos ng DOE sa ngayon ay umaabot na sa 73 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina, 67 pesos ang diesel, habang nasa 79 hanggang 80 pesos na ang presyo ng kerosina. Kung susumahin, aabot na sa 8 hanggang 10 piso ang itinaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa loob ng nakalipas na 7 linggong magkakasunod na oil price hike. Hataw Balita. Pinag-uusapan na ngayon ng Department of Energy o DOE ang Joint Memorandum Circular na kailangan ng Department of Budget and Management o DBM upang ma-release na ang nasa 3 bilyong pisong pondo para sa fuel subsidy. Isa ito sa nakikitang solusyon ng pamahalaan upang matulungan ang mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan hinggil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Gayun din ang patuloy na pakikipagnegosasyon sa mga oil company para magbigay ng fuel discount sa mga motorista. Pakinggan po natin si Attorney Rino Abad, Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng DOE. Nire-review na po yung GMC, Joint Memorandum Circular, para ma-implement na po yung binigay ng Congress na around 3 billion pesos para sa Pantawid Pasada program for this year, 2023. Aside from the government subsidy through LTFRB, DOTR, meron po tayong private sector na mga promo programs. That's a reduction in price per liter from 2 to probably as high as 4 pesos per liter. I-avail din po yun. Hataw Balita. Wala pang opisyal na listahan ng Commission on Elections o COMELEC ng mga lugar na isasama sa listahan ng Areas of Concern sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, anuman ang inirekomenda ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ng mga lugar ay dadalhin pa ito sa Committee en Bank. Maaring sa Huwebes pa o sa Biyernes nila may lalabas ang listahan. Nauna nang sinabi ni PNP Deputy Chief for Operation Police Lieutenant General Michael John Dubria na nasa 27 barangay ang posibleng isailalim sa red category dahil sa presensya ng threat groups, ngunit tumanggi itong pangalanan kung saan saang lugar ito. Pakinggan po natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yan po ay atin pong dadalhin sa Commission en Bank at yan po yung pag-uusapan namin. Kung sakali po maisumitin nila ngayon yan, bukas po ay may en Bank ang komisyon at pagkatapos baka po matalakay namin whether to adopt the recommendation or to reject the recommendation. Hataw Balita. Bumisita sa Davao City si United States Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson noong Biyernes, kung saan nakita rin sila ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Sa pagkikita ng dalawang opisyal, napag-usapan ng mga ito ang patuloy na pagpapalalim ng kooperasyon ng Pilipinas at Amerika, lalo na sa larangan ng edukasyon at pagpapanatili ng magandang relasyon ng dalawang bansa. Ito ang ikalawang beses na nagkaharap sina Ambassador Carlson at VP Duterte mula nang mahalal ito bilang Vice Presidente. Hataw Balita.
Iginit ng Department of Education na pinalna ang desisyon ng kagawaran na ipagbawal ang paglalagay ng anumang dekorasyon sa loob ng mga classroom. Kabilang narito ang mga poster at visual aids na ginagamit ng mga guro sa pagtuturo. Sa isang panayam, sinabi ni DepEd spokesperson Attorney Michael Poa na binigyan na nila ng direktiba ang mga paaralan na gawing bare o malinis at walang anumang dekorasyon ng mga classroom. Nauna nang ipinaliwanag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na layo ng hakbang na tulungan ng mga estudyante na mas makapag-focus sa kanilang mga pag-aaral at maiwasan na mabaling ang kanilang atensyon sa ibang mga bagay. Sa kanyang personal na pagbisita sa isinigawa Brigada Eskwela sa Vicente Duterte Elementary School sa Davao del Sur noong August 17, pinag-aalis ni BP Sara ang mga larawang nakakabit sa loob ng isang classroom. Hataw Balita. Arestado sa ikinasang buy-bust operation ng isang public school teacher sa bayan ng Goa, Camarines Sur. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Timbog sa isinagawang operasyon kontra illegal na droga ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Philippine National Police o PNP Camarines Sur ang isang public teacher sa bayan ng Goa, Camarines Sur kahapon August 22. Kinilala ang naturang guro na si alias Sir Nelson, 30 taong gulang, nakatira sa barangay Laysalay, Goa, Camarines Sur. Nakuha mula sa suspect ang 5 pirasong sachet na pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 piso. Bukod dito, nakuha rin sa nahuling guro ang 500 peso buy-bust money. Ayon sa PDEA Kamsur, ang nasabing guro ay miyembro umano ng Bosito Drug Group na kasalukuyang nag-ooperate sa Partido area. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng PDEA Kamsur ang nahuling guro habang inihahanda ang isasampang kaso laban dito. Patuloy naman ang panawagan sa publiko ng Goa Municipal Police Station na huwag mag-atubiling iparating sa kanilang opisina ang anumang nakikitang iligal na aktibidad na may kaugnayan sa iligal na droga. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. Binuksan na kahapon ng Pacific Partnership 2023 sa San Fernando, La Union. Sa 10 araw na programa, inaasahan na ang 5 bansang kalahok sa aktibidad ay magpapalitan ng karunungan at kasanayan sa pagtulong sa kapwa, lalo na sa oras ng kalamidad. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita. Lumahok ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa United States-led Pacific Partnership 2023 sa San Fernando, La Union. Naglalayon itong palakasin ang mga kakayahan ng mga Pilipinong sundalo sa Humanitarian Assistance and Disaster Relief o HADR sa pakikipagpalitan ng karunungan at kasanayan ang 5 bansa na kinabibilangan ng Pilipinas, Australia, South Korea, United Kingdom at Estados Unidos ang makikinabang sa nasabing misyon. Very ang laki talaga ng advantage on the part of the host nation, tayo yon, yung bansang Pilipinas, because aside from that, na we receive resources, we receive yung expertise nila na ituturo sa ating responders. Basically tayo, kasama na rin po yung other uniform agencies and yung LGU, yung non-government organizations din na dito sa localities. Ang Pacific Partnership ay nakatuon sa pagpapahusay ng kahandaan at interoperability sa 5 host partner ng bansa sa Indo-Pacific. Sumasaklaw ang exercises sa iba't ibang aspeto ng HADR, kabilang na ang pagsasanay sa paghahanap at pagsagip, mga programang medical at dental civic action, mga proyekto sa engineering at isang culminating na senaryo ng pagtugon sa lindol tsunami. And see what works best between what we can provide, because we want to meet the needs of the city. Yeah, we want to make sure that we're able to provide what you're looking for. Malaking tulong to sa mga kapatid natin, especially on the areas of health as well as disaster resiliency. Ang PP23 ay naging posible sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga bansa ng Australia, South Korea, United Kingdom at United States. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alan Manansala,
humahataw. Hataw Balita. Umabot na sa mahigit 9,000 ang naitalang kaso ng dengue sa Central Luzon. Ayon sa Department of Health, inaasahang tataas pa ito sa mga susunod na buwan bunsod ng nararanasang mga pag-ulan. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Sa inilabas na dengue surveillance update ng Department of Health o DOH Region 3, as of January 1 to August 5, 2023, nakapagtala na ang kagawaran ng 9,607 na total cases ng dengue sa 7 probinsya sa riyon. Nangunguna sa may pinakamataas na kaso ang Bulacan na may 2,567, pangalawang Nueva Ecija na may 2,075 at pangatlo ang Pampanga na 2,008. Kung ikukumpara naman ang dengue cases ng taong 2022 ay umabot ito ng 25,644, bumaba ng 63% ngayong taon sa kaparehong buwan. Batay naman sa datos ngayong taon ay 28 ang nasawi sa dengue kumpara noong nakaraang taon na may 60 cases. Ayon kay Jeffrey De Guzman ng Department of Health Region 3, posibleng tumaas pa ang kaso ngayong taon sa mga susunod na buwan dahil sa peak period ito ng dengue. Inaasahang tataas din mula sa buwan ng Hulyo hanggang Oktubre at hanggang sa panahon ng El Nino period dahil sa mga pinamumugaran ng lamok, kabilang na rito ang mga alulod at mga gulong at bote. Kung nakikita ninyo po, so usually every year po ito, no, yung sinasabi ko, pagdating po ng last week of July, August, and even September, nagpipik po yung mga kaso. Yan po, no? So sa ngayon, ito pong mga bar na to, na green, ito po yung kaso natin ngayon. So ngayong, ito po ay party pa rin ng July and August, no? Ito na po yung time talaga na nagpipik. So ito rin po yung time na nakaranas tayo ng pag-ulan. Paalala ng DOH para makaiwas sa nakamamatay na sakit ay ugaliing sundin ang 5S strategy para iwas dengue. Ito ay ang search and destroy mosquito breeding sites, self-protection measures by wearing long clothes, seek early consultation, support fogging at sustain hydration. Sakali namang makaranas ng pananakit ng ulo, pananakit ng likod ng mata, lagnat, rashes, pagsusuka, pananakit at pamamaga ng mga kasukasuan, ay agad kumonsulta sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar o kaya naman ay dalhin sa ospital. Malaki naman ang magagawa ng local government at komunidad para bumaba ang kaso at mapanatiling malinis ang paligid. Lilinis kasi kami ngayon kasi matindi yung banta ng dengue dito sa lugar namin. Ulan ng ulan, pagkatapos may mga naiiwang tubig sa iba't ibang lugar, kailangan linisin para wag pamahayan po ng mga lamok. Load, kanal, mga gulong, bote. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Madali na ang makakakuha ng payout o tulong ang mga mahihirap na masbateño sa pagbubukas ng ika-7 satellite office ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Region 5 sa lungsod ng Masbate. Tinatayang aabot sa 100 benepisyaryo kada araw ang may poproseso sa bagong opisina ng ahensya. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita. Nagsisimula ng makapag-release ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS para sa mahihirap at nangangailangang masbateño sa pagbubukas ng bagong satellite office ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Masbate City. Ito na ang ika-7 opisina ng ahensya sa buong Bicol Region na pwedeng sadyain ng mga individual na mangangailangan ng ayuda na matatagpuan sa Barangay Ibingay, Siyudad ng Masbate. Ang mga nakatalagang establishmento ng DSWD ay matatagpuan sa mga lugar ng Naga City, Iriga City at Bayan ng Tigaon sa Camarines Sur, Labo sa Camarines Norte, Irosin sa Sorsogon at Isla ng Catanduanes. Sa ilalim ng Republic Act 11032 or the Ease in Doing Business
and Efficient Government Services Delivery Act of 2018 para makapagbigay ng komportabling serbisyo sa mga residente. Tinatayang nasa 100 mga kliyente ang maipoproseso at mabibigyan ng agarang tulong ng DSWD sa naturang tanggapan. Isa ang AICS sa mga serbisyo ng DSWD na nagbibigay ng tulong medikal, burial o pagpapalibing, transportation, education, food or financial assistance sa mga personahe o pamilya na apektado ng krisis. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Dumating na sa Land Transportation Office o LTO District Office ng Cabanatuan City sa Nueva Ecija ang mahigit 12,000 replacement plate ng mga sasakyan. Kaya't ang mga car at motorcycle owner maaari nang makuha mga bagong replacement plate sa nasabing tanggapan. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. Patuloy ang panawagan ng Land Transportation Office o LTO District Office sa Cabanatuan City, Nueva Ecija sa mga car at motorcycle owner. Higit 12,000 replacement plate na kasi ang dumating sa kanilang tanggapan simula pa noong nakaraang taon upang ipakuha na sa mga nagmamay-ari nito. Ayon kay Cabanatuan City Land Transportation Office Head Rosalie Escuadro, nasa 5% pa lamang ang nai-release ng kanilang tanggapan dahil hanggang sa ngayon ay bibihira ang nagpapalo up at kumukuha ng mga bagong plaka. Kaya't napakahalagaan niya na ito'y maipagbigay alam sa mga matagal nang naghihintay ng kanilang bagong plaka upang kanila nang makuha at makaiwas sa perwisyo at abala sa hinaharap. Nais po sana namin ipabatid sa ating mga kababayan na mga nagbayad po ng replacement of plate noong 2015 sa mga 4 wheels po ito na ang ending 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ay pwede nyo na kuhanin dito sa aming tanggapan dito po sa Sumakab Este, Cabanatuan City, LTO. Samantala, dagdag pa ng ahensya na ang mga nagparehistro naman ng kanilang motorsiklo noong taong 2019 hanggang sa kasalukuyan ay maaari na rin nilang makuha sa kanilang dealer ang mga bagong plaka kung saan nila inilabas o nabili ang kanilang motorsiklo. Maaari ring mag-verify sa website ng kanilang tanggapan sa lto.gov.ph o magsadya na lamang sa kanilang tanggapan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Munar, humahataw. Hataw Balita. Siniguro ni Baguio City Mayor at Regional Development Council, Cordillera Development Administration and Good Government Committee Chairperson Benjamin Magalong ang pagpapatuloy ng mga programang binuo ng Regional Peace and Order Council upang mapababa ang rape cases na naitatala sa rehiyon. Sa ulat ng Police Regional Office Cordillera sa 3rd quarter meeting ng Deband Committee, lumabas na ikalawa ang panggagahasa sa pagnanakaw na may pinakamataas na kaso na naitala sa rehiyon sa ikalawang quarter ngayong taon. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang hakbang ng pulisya upang mabawasan ang kaso ng rape sa rehiyon gaya ng pinaigting na advocacy campaigns at pagpapatupad sa best practices gaya ng anti-rape campaign ng Ifugao PNP. Nilinaw naman ni Prosecutor John Carlo Carantes ng Department of Justice o DOJ na may affidavit of desistance man o wala ang isang biktima ng panggagahasa, kailangan pa rin maisampa ang kaso sa korte. Sinabi rin ito na naglabas na ng kautusan ng DOJ na nagmamandato sa mga prosecutor na makibahagi sa case build-up ng mga heinous crimes, kabilang na ang rape. Hataw Balita. 40 kababaihan ang sumailalim sa pagsasanay sa paghihilot o wellness massage ng Provincial Welfare and Development sa lalawigan ng Albay. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Sumailalim sa 2 araw na libreng training on Hilot Wellness Massage na isinagawa ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ang 40 na mga opisyal at miyembro ng Albay Kalipunan ng Liping Pilipina o Kalipi Federation mula sa unang distrito ng bayan ng Rapu-Rapu at Manito. At ang Bahay Pag-asa for Girls Staff naman
na ginanap sa Subiri Hall, Absendo, Cabangan, Kamalig, Albay nitong August 17 at 18. Ayon kay Albay PSWDO Officer in Charge Vivian Seya, layunin ng pagbibigay ng kaukulang pagsasanay na mas lalo pang mapabuti ang kakayahan ng mga kababaihan sa lalawigan na makapaghanap buhay. Aniya, inaasahan din nila na may babahagi at may tuturo ng mga lumahok ang kanilang natutunan sa iba pa nilang mga miyembro sa kanilang nasasakupan. Kasabay ng pagsasanay ay nagbigay din ng starter kit sa mga lumahok para magamit nila sa pagsimula ng negosyo sa paghihilot. Ang Kalipi ay isang grupo ng mga kababaihan na binuo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang maging katuwang ng ahensya sa pagkapaunlad at pagbibigay ng pagkakataon sa mga kababaihan na maging bahagi ng komunidad. Ang PSWDO ay naghahanda naman ng isa pang pagsasanay para sa 40 na mga lumahok para naman sa meat processing na nakatakda sa August 24. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Naihatid na sa pamilya ang nasabing miyembro ng New People's Army o NPA sa nangyaring enkwentro nitong July 18 sa Agusan del Sur. Kinilala ng mga otoridad ang nasawi na si Melvin Jacinto Tabugol alias Maro. Ito ang nagsisilbing political instructor ng Sub-Regional Centro de Gravidad, Southland of the Northeastern Mindanao Regional Committee. Ayon sa pahayag ng barangay chairman ng La Perian sa Prosperidad, natagpuan ang katawan ni Maro isang araw matapos ang nangyaring enkwentro sa pagitan ng 75th Infantry Battalion at 30 miyembro ng NPA sa pareho ring lugar. Nagpatid naman ng pakikiramay ang Philippine Army sa pamilya ni Maro at sisiguraduhing makatatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Hataw Balita. Mga miyembro ng Communist Terrorist Group at Milisyang Bayan sa probinsya ng Sorsogon nagbalik loob sa pamahalaan. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Aabot sa 17 miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG at 4 na miyembro ng Milisyang Bayan ang sumuko at nagbalik loob sa pamahalaan mula sa 2 bayan sa probinsya ng Sorsogon noong Linggo, August 20. Nanumpa ng katapatan sa pamahalaan ang mga nagbalik loob na rebelde kasabay ng isinagawang Peace Forum at Indignation Rally sa mga bayan ng Barcelona at Santa Magdalena, Sorsogon na pinangunahan ng 22nd Infantry Valor Battalion kasama ng PNP Sorsogon. Isinagawa rin sa nasabing programa ang pagsunog sa mga bandila ng mga makakaliwang grupo. Ayon kay Brigadier General Aldwin Almase, commander ng 903rd Brigade, ang pagsuko ng mga nasabing rebelde ay resulta ng patuloy na isinasagawang community support program ng mga tropa ng militar sa nasabing lugar. Nagpapasalamat din ang opisyal sa pakikiisa at pagsuporta ng mga residente sa nasabing lugar kaugnay sa kampanya ng pamahalaan tungo sa kapayapaan upang wakasan ang insurhensya sa bansa. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. At sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan po, batay sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, namataan ang isang low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PARA. As of 4 a.m. ngayong Miyerkules, August 23, na-monitor itong naturang LPA sa layong 570 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Hindi inaalis ang posibilidad na ang naturang LPA ay maging isang bagyo sa susunod na mga oras. Inaasahan pa rin ang mainit at malinsangang panahon sa bandang tanghali sa Kamaynilaan, Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Ngunit posibleng may mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. Patuloy naman ang pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat at makakaapekto ito sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Cagayan, Bali at Cordillera Administrative Region ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa trap o buntot ng LPA. Sa bandang Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa, Zambales, Bataan at Quezon naman ay asahan po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa habagat. Samantala, makararanas naman ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ng
bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil pa rin sa habagat o localized thunderstorms. Magandang balita dahil po sa kasalukuyan wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng bansa. Kaya pong ating mga kababayang mangingisda pati na rin ang may mga maliliit na sasakyang pandagat ay malayang makapapalaot sa mga baybay. Sumikat po ang araw kanina ang alas 5:43 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 6:14 ng gabi. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita. Samantala, muling binalikan ng mga volunteer ng Members Church of God International o MCGI sa Camarines Sur ang Tabangnon Tribe sa bayan ng Bato upang ayusin ang nasirang water system at magbigay ng iba pang serbisyo sa mga kababayang indigenous people sa lugar. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita. Ang Tabangnon Tribe ay kabilang sa National Commission on Indigenous People na matatagpuan sa Barangay Niño Jesus sa bayan ng Bato, Camarines Sur. Nandito tayo ngayon sa Bato, Camarines Sur at naglalakad tayo upang puntahan ang ating mga kababayan sa Tabangnon Tribe na dati ay nabigyan ng MCGI ng free potable water system. Ngunit nitong nakaraang linggo ay nasira. Pero ngayon ay binalikan ng MCGI upang ayusin at patuloy na makapagbigay serbisyo sa ating mga kababayan. Taong 2021, noong ipinagkaloob ng Members Church of God International o MCGI ang free potable water system sa Tabangnon Tribe. Ngunit ayon sa mga residente dito, nasira ito dahil sa dami na rin ng gumagamit sa poso sa lugar. Kasi halos araw-araw, kaya medyo nagluwag po gayod yung pinakaano niya. Opo, sa dami rin po ng gumagamit. Halos dito lahat ng gumagamit. Kaya naman ang malaman ng grupo ng MCGI ang nangyari, agad na tumungo ang grupo upang ayusin ang nasirang potable water system at muling makapagbigay ng libreng malinis na tubig hindi lang sa ating mga kababayang Tabangnon kundi sa mga residenteng malapit sa lugar. Bukod dito, masayang inihandog din ng MCGI ang masarap na mainit na lugaw at lumpia sa ating mga kababayang indigenous people o IP sa lugar. Katuwang din ng UNTV News and Rescue Team at MCGI Disaster Response and Rescue Team o DRRT na tumingin sa kalagayan ng matatanda sa lugar sa pamamagitan ng libreng check-up ng kanilang blood pressure. Nagpapasalamat naman ang mga taga-barangay Niño Jesus sa tulong na ibinigay ng MCGI sa lugar. Kaya maraming salamat pa rin po. Saka sa lahat na pong grupo, MCGI po, salamat po sa grupo. Lahat-lahat po. Kami nagpapasalamat po, kaming grupo po dito. Sa pamamagitan ng mga aktibidad na ito ng MCGI, kahit papaano ay makadurugtong sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa grupo ng Tabangnon Tribe. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita. Ayan, napakabilis ng ating oras at shout out po sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga suki. Kagaya po ni Efrenelia 9165 ng Italy, Elena Yang ng Sinpong Taiwan, Jolens TV, Bibian Moneda, Bert Reyes, Rosita Nebrida, Emma Chikuhara, siyempre sa aking Tito Atoy, nandyan din sa Italy kasama ng kanyang pamilya, si Tita Donna, si Redon at si Pat. At ganoon din ang aking Tita Nene La Pastora at sa kanyang sangbahayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay po sa ating ngayong umaga sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ganoon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At tuloy-tuloy pa rin pong isinasagawang Masindoctrination
information ng MCGI. Day 8 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging na salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Santiago Kapitulo 4, talatang 6. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. At yan pong mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-23 sa buwan ng Agosto 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Shervin Kulubong, at dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.